ito mga bossing, o pakinggan naman natin, dagdagan natin galit mo. Lahat ng maka-Inday Sara dito. Oh, may sinasabi na naman itong si ating mukhang nalosyang nang wala namang kumakangkang. Oh, itong matandang walang love life, putya, ito yung nauso na yung pampaganda, putya yan. Afford naman niya pero nagkuripot pa. Ewan natin kung bakit, walang hiya naman talaga itong matandang ito. Itong matandang ito, huli mo na, pwede na bang mawala na itong visit na ito dyan sa Kongreso, ha? Sa 2025, ha? Pwede ba itong teachers party list? Bayan nyo na sila magturo-turo sa eskwelahan ng mga kabubuan nila, ha? Oh, mantakin mo ha. Oh, sabi ni Representative Castro, hindi niya naiintindihan ng mandato ng Supreme Court. Gago ka ba? Abogado yun, ikaw teacher ka lang. Hindi lahat ng teacher tanga, ha? Hindi lahat ng teacher. Abogado yun, ikaw teacher, tas nagmagaling ka tungkol sa korte, inutil ka. Ikaw nga, tagal-tagal mo na sa Congress, wala ka naman nagawa. Oo. Diyos ko po. O ito, pakinggan natin to. Pakinggan natin itong putya, ganito mukha nung ganito mukha nung vlogger ni Marcos. Mga mas bata lang ng mga 2 taon yung itsura rito. O, lagyan mo ng braces na peke. O, na sigurado walang pang-maintain kaya nuknukan ang dami ng tartar sa ipin. Oh, hindi ba? Oy, grabe ka naman makatanda. Darating ka rin dyan. Oo, darating ako doon. Pero hindi ako magiging ganito mukha ko. Siguraduhin ko, Rose Donkey, na pagdating ko doon, kamukha na ako ni Piolo. Hoy, Franz Castro. Isa ka pa, ha? Last mo na yan. Huwag ka nang babalik sa Kongreso, ha? Pagkatapos ng stint mo sa Congress, bumalik ka na sa bundok, ha? Makipaglaban ka. Ay, Boss Dada, red tagging. Ba't red tagging? Babalik lang naman sa bundok. Ba't bundok? Bakit? Nandun yung yung mga unggoy. Bumalik ka na ron sa gubat dahil yung mga baging doon na hindi na nagagamit at wala na kayo. Sige pa, para kinggan natin sasabihin nito para madagdagan yung mga inis nyo sa buhay. Siyempre, unusual ito, no? Sa isang second highest position ng leader ng ating bansa, si Vice President, para mag-request, no, sa Supreme Court na ibasura or i-dismiss. Pangarin, no? Ang tanong ha, Franz Castro, bawal yon o hindi? Is it a legal remedy or not? Kung bawal yun, magreklamo ka na, ipakulong mo kung bawal. Pero if that is within your the legal boundaries, within your legal rights, bakit mo pipigilan? Tanga ka. Di ba ang pinipigilan mo dapat yung mga illegal na mga aktibidades? Let's say for example, yung pagre-request dyan sa Supreme Court na ibasura yung mga kaso ay illegal, and then mag-demanda ka, doon ka magreklamo. Pero if yung request for dismissal is within her legal rights, bakit nagagalit ka? Tanga ka pala, congresswoman ka, di gumawa ka ng batas na lahat ng mga kaso bawal mag-appeal, bawal magpetisyon. Gumawa ka ng batas, gag. Oh. Etong petisyon. Tingin ko bilang second highest. Bilang? Tingin mo bilang? Pakinggan nyo, ha, putay na teacher to, congresswoman, tingin ko bilang, Boss Dada, sinong pretty sa amin ni Madam Maharlika? Ay putya, ikaw. Ma'am Virginia Puruya, ikaw siko pa lang, ulam na.
Ma'am Virginia Puruya, ako hindi to hindi ako sa bias o kasi nakita ko na yung profile mo sa Facebook. Para kang si Gladys Reyes, ma'am. Para kang si Gladys Reyes. Oo, yung siko mo, yung mga tuhod mo, Diyos ko po. Ang kikinis, parang Jolene. Spotless eh. Oo, spotless, Ma'am Virginia Puruya. Ikaw mas maganda ka kaysa kay Maharlika, Diyos ko naman. Tsaka mukhang mas mabango ka ng maraming paligo. O, tsaka mukhang gumagamit ka ng likas papaya. Oh, ikaw ang pretty. Ikaw na pretty, ikaw pa pinaka-generous, ikaw pa pinaka-love the Lord. Oh, kaya thank you very much Virginia Puruya Kung ano man yang iniinom mo, ituloy-tuloy mo. Kung ikaw ay lasing ngayon, dagdagan mo pa yung iyong kalasingan para mas mabait ka. Oh, mayroong nagagalit sa atin Kayo yung mga demonyo sa SMNI. Oo, kami mga demonyo, kukunin ka na namin mamayang gabi. Oo, Patricio, kami ang mga demonyo. Matulog ka na, bilis. Kukunin na kita. Oo, kukunin na kita. Magdasal ka na. Magpaalam ka na sa mga pamilya mo. Mamayang pagpikit mo ng mata, hindi ka na didilat. Pagdilat mo, nasa kumukulong asupre ka na. Oo, kayo yung mga demonyo. Mga demonyo. Ano yan demonyo? Ano yan buwan? Buwan? Moon? Moon ba yan? Moon? Kayo yung moon? Kami. Itong mga basher na to, ba't ang tatangan nyo? Hoy, Patricio, ba't nandito ka? Nakuha na yung basura. Kanina pa kinuha. Kamukha mo rin yung kumuha. Patricio din. Patricio din. Nakuha na yung kaning baboy. Kahapon pa. Di ba sinabi ko sa'yo, schedule Martes? Walang iya ka Oh, Diyos ko po. Oy, ma'am, pero totoo to Ma'am Virginia Puruya. Oh, totoo. Ikaw ang mas magandang malayo ron. Oo, si Ma'am Virginia Puruya, pag nakita nyo yung mga nito, kasi hindi nagpapakita sa amin to sa Japan Ewan ko, nagtatago-tago to si Ma'am pag nasa Japan Oy, mayroong maisog sa June 8 dyan sa Japan. Meron sa June 8 kayo panoorin nyo. Panoorin niyo yung yung mga maisog dyan sa Japan Hindi ko lang alam kung matutuloy yan. Sige, ituloy. I-play natin yung yung sinabi niyang ano sinabi niya? Etong petisyon. Tingin ko bilang second. Bilang? Tingin mo bilang? Ano yan? Ilang bilang yan? Taga saan siya? Taga Cebu? Anak ng tinapay na teacher to? Teacher ba to? Yung letter B, nagiging letter V? Ano yan? Vinavae? Franz Castro? Ang vovo mo naman. Natuloy ka pang congresswoman. Natuloy ka pang teacher. Bakit naman ganon? Bakit naman yung mga taga Cebu? Ano yung bilang? Ang bobo mo! Pinakikialaman mo yung issue dyan ni Inday Sara, putay na yung letter B, pinapalitan mo ng letter B? Ano ka, buang ka ba? Buang kang bobo ka? Para kang papakinggan natin ulit ang galing-galing ng teacher na to. Putang ina, sino mga naging estudyante mo? Sigurado ko sira na buhay ngayon. Sigurado ko yung mga dati mong tinuruan, mga magbubuti na ngayon.
Hindi po ako umiinom. Wala kaming pasok. Ay talaga ba, Virginia Puruya? Kung ano na lang yung kinain mo kaninang hapunan, kainin mo ulit bukas, ha? Pero pagkain mo, manonood ka sa live ko. Para pag nanood ka sa live ko, at least, hindi ba, masaya ang kumukuti-kutitap natin dyan, madam. Ha? Hoy! Tiga-bundok ka ba? Sabi ni Ray Dino, tiga-bundok kang buwisit ka. Buwisit din, Buwisit. Naturingan kang nasa batasan kang vovo ka. Vutangin ng to. Ha? Vutaragis ka. Hinayuvak ka. Lahat naging V. Pati P, pati K, pati... Lahat V. Vutaragis na teacher na to. Napaka-inutil nitong hinayupak na ito. Objection, Your Honor. Objection. Objection. Objection, Your Honor. Buwisit na mga ito, buwisit. Ulitin natin, ang napakagaling na nakikialam na sa batas ang punyemas, pero vovo naman. Sige, pakinggan natin yung sasabihin ng vovong ito. Request sa Supreme Court na ibasura or i-dismiss etong petisyon. Tingin ko bilang second Bilang. Vunyeta ka? Pinakikialam mo na si Inday Sara ang vuvuvuvu mo? Ha? Walang hiya, sabi nito, kahit nga layo niya, nag-airplane. Nag-airplane para ako para puntahan siya. Yun na nga. Sana gawin mo yung pag nandun tayo para party-party tayo, ha? So, ipi-play pa ba natin tong visit na ito? Umpisa pa lang, talo na. Di ka ba nag-aral? Kaya pala naging aktivista ka, wala kang alam. Yung letter B naging V, V lang. Ilang V lang yan? Ha? Nag-V lang ka ba? Ha? Kaya mo bang mag-V lang mula 1 to 10? Sabi ni Chacha, Vos Dada, tawang-tawa ako sa iyo. Patulog na ako pero di ako makatulog kakatawa. Pucha, delikado ka na, Chacha, ha? Sabi nga ni Ruder, visit kang Castro ka. Pakilamera ka kay Inday Sara, abogada yun. Ikaw teacher kang tanga. Kaya alam mo, mabuti na lang din, wala na sa mga universities to o school. Siguro kinder ang pinuturuan nito. Pucha, kawawa mga bata. Pag ito nagturo, pucha, pati... Ganyan kayo kasama? Pati letra, binabago nyo? Ha? Mga visit talaga kayo? Sige, i-play pa natin si highest position dito sa bansa, hindi siya dapat na nagkakaroon ng parang influence sa Supreme Court na inutusan niya na ibasura itong dalawang Ibasura. Sige. petition na nagko-question doon sa kanyang 125 million na confidential funds. At sinasabi niya pa rin doon na parang parang imagination lang ba yan? O theoretical? No, theoretical daw itong mga sinasabi natin sa petition. So we beg to disagree in due respect to her. So malinaw sa konstitusyon. Nag-quote ka pa ng konstitusyon. Nag-quote ka pa ng konstitusyon. Yung letter B, pinapalitan mo ng letter V, visit ka. Visit kang hanimal ka. Na, ayan nga, sinabi nga natin dun sa petition natin. Dalawa kasi yung kinestyon natin dun sa petition, yung release and disbursement ng confidential funds noong 2022 at saka yung kapag ito ay nadeklara ng Supreme Court na unconstitutional, dapat maibalik itong 125 million. Hindi theoretical ito. May mga dokumento tayo. In fact, inamin niya mismo sa wala ngang problema doon. Ma'am, wait. Wala ngang problema. Walang problem doon.
wala pong problema doon po sa wala pong problema doon po sa pera na yon kasi nga po napunta po yung pera na yon sa dapat niyang puntahan. Hindi po naman siya napunta sa bulsa. Hindi naman siya vinulsa ni Hinday Sara. Okay? Yung pera naman na yan, ginastos naman po nila yung pera na yan para po sa kanila pong mga proyekto. Opo, sinabi po ng Ombudsman na wala naman pong misuse na nangyari. Wala pong corruption. Wala pong mga corruption. Wala pong nagrereklamo na yung pera po ay napunta po sa kabulastugan. Wala pong gano'n. Oh, wala pong mga gano'n. Hindi naman po masama yung pinuntahan ng pera. Yun po ay ginastos po ng mabilis na panahon gawa ng malapit na pong matapos. Yung taon na 2022 o 2023 pala. Siyempre, gagastusin na rin po yung pera na yon. Kasi po, pagdating po ng January, na po yan? Siyempre, faso na yan. Bago na po yung budget niyan. Siyempre, pag bago na yung budget niyan, edi problema na po natin yung hive na yan. Tragis na yan. Ang hirap niyong intindihin. Takin na. Visit. Sabi ni Ma'am Virginia Fruya. Takin na, nabulol na talaga ako. Boss, nabaliw na si Ma'am Virginia. Boss, Dada, gusto toga. Gusto toga kita kainuman. Grabe sakit talaga ng tiyan ko, kakatawa. Ewan ko sa iyo, Ma'am Virginia. Ayusin mo nga yung buhay mo dyan. Tragis tong visit na babae na ito. Talaga naman, fafatayin ka nito sa sama ng loob, no? Hinayufak na yan. Hindi vinulsa. Ivuvulsa ko yan, Regine. Yung pag binigay mo, ivuvulsa ko. Ibigay mo at ivuvulsa ko. Pucha, palagay ko nanonood to kay Palagay ko nanonood nga ito kay Jutang Ginimis. No, kay Maharlika. Kasi gano'n na siya magsalita eh. Vila. Ilan to? Tanga. Hayop na ito. Buwisit talaga sa mundo. Office of the Vice President na nag-request sila at merong during the budget hearing merong ibinigay na request letter ang OBP kasi hiningi yan ni Representative Lagman. So nagkaroon tayo ng copy noon at yun nga nag-request sila at tapos doon sa transfer makikita rin doon sa report noong pagta-transfer nito from the Office of the President through contingent fund. Okay? Na ibinigay itong 100. Ano katangan nito? Ang tanong nga po, nasayang ba yung pera? Ang tanong, kinurakot ba yung pera? Di ba nga hinahanap nyo saan nyo nilagay? Di ba binigay na nga nila yung papel kung saan dinala yung pera? Hindi ba nga sabi nga ng ombudsman, walang problema. Pinagpapaliwanag nyo sa Korte Suprema, nagpaliwanag na siya. Kaya nga ang pinagtataka lang natin dito, mas nauna pa pong dinesisyonan ng Korte Suprema yung paglipat ng hearing ng mga kaso ni Pastor Kibuloy from Davao RTC to Quezon City RTC. Na mas nauna pa yun kesa dito sa petisyon ni Inday Sara na wala namang kakwenta-kwenta to. As in, wala namang silbi talaga tong ikinaso nitong vovong babae na ito, itong buwisit na vovong mga babae na ito, ay wala namang kakwenta-kwenta talaga yung final nitong kaso. Or yun, actually, wala kang final na kaso to. Pinagpapaliwanag lang nila.
At sinabi na nga nila ng sinabi na nga rin ng presidente, wala namang irregular doon. Kasi nga syempre it was approved by the president, and it was actually ang nag-issue ng na yan, nag-transfer ng FERA na yan si Versamin. Hayop ka, hayop. 125 at makikita rin din sa report mismo ng OVP na ito ay na-obligate. Ang ibig sabihin na na-obligate ng after December 31, 2022 nagasta. No, in 11 days sabi ng COA, nagasta ito ng Kaya nga sabi nga ng COA, hindi pala yung ombudsman. Sabi nga ng COA, wala nga. Nagasta nga siyang mabilis. Ano ngayon? Kahit nga isang araw lang kaya natin ubusin yan. Magkano? 125 million? Napakadali niyan. Ako, bigyan mo 125 million, gagastusin ko kagad, mabura lang yung mukha mo dahil mukha mo pa lang nakakainis na Sanga ka, sabi nga ni Virginia Furia, sanga ang sanga-sanga mo, napakasanga mo ha. ng 11 days. So, hindi just theoretical, may mga documents tayo at saka mga evidence na magpapatunay nito. Kaya, ayun nga, no, yung titignan din natin yung violation nito dun sa Joint Circular 2015. Kung 2015. 2015. Pinanindigan mo na talaga. Pinanindigan mo na yung 2015, Buwisit ka. 2015. Pakinggan nyo 2015. Tangin ng teacher na ito. Diyos ko po. Panginoon, napakabait mo po. At talagang hindi mo na po ito pinagturo sa eskwelahan dahil sigurado kang dami ng tanga sa Pilipinas. Lalo pa magiging tanga dahil dito. Pero siguro yung mga tansong vloggers, siguro palagay ko mga estudyante nito, pare-pare silang mga gunggong. Pare silang mga pare-pare silang mga danggit yung mga utak, tingnan mo, 2015, putragis yan. titignan din natin yung violation nito dun sa Joint Circular 2015 kung paano 2015. Ulitin natin yung po ang tamang pronunciation. Pronunciation. Okay? Hindi daw, mali daw yung pronoun ha. Pronunciation. Ang tama po ay 2015. 2015. 2015. Oh. Mahusay. Naku, madaling araw na, OV67, ganun talaga eh. Wala mo, ganun talaga, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin kumita eh. Eto mga nandito, tawa lang ng tawa eh. Tawa kayo ng tawa. Kayo ba, nag-subscribe na kayo dun sa Boss Dada TV, isang channel natin? Baka naman mo tawa kayo ng tawa, di kayo nag-subscribe na, galit na si Nightbot. Oo. Sa Tagalog nun, Boss Dada, dalawang fufang 5-5. Palagay ko, ito dahil kamukha to ni Nora Honor, siguro crush niya si Pip. Si Tirso Cruz the Third, ang pangalan nun si Pip. So yan si Franz and Pip. Franz and Pip ang 2015. Ay, Ma'am Sheila Q, kamusta ka naman? Buhay ka pa pala. Ha? Kaya na ka pa ba nandito? Ikaw hindi ka nagpaparamdam dyan Puro ka na lang trabaho Nakakalimutan mo na yung responsibilidad mo Sige, tawa. Puro kayo tawa lang kayo ng tawa 2015. Sige na, diretso natin yung 2015 to longest. sa Joint Circular
2015 kung paano ginamit yung confidential funds. So basically ang pinaka major na tanong dito ay yung transfer at yung release at saka yung paggamit. Hindi lahat ng act ng isang executive ay legal at constitutional. Kaya nga meron tayong Supreme Court na siya talagang magde-decide ng legality at constitutionality. Constitutionality? Ano yan? Inaka? Gusto mong itama yung pagkakamali ni Inday tas ikaw mali-mali ka? Oh, sige. Nung legality at constitutionality. Constitutionality? Ano ba talaga? Ha? Congeniality? Constitutionality? Constitutionality? Ano ba? Ang gulo-gulo mo, ma'am. Gusto mo yung buhay mo kasi. Tangina nagigil ka kasi. Ha? Para kang bulol na keyboard. Hinayupak ka. Alam mo, pagka ganyan ng ganyan, nababawasan yung lunch money nung Ma'am Kish ko sa'yo, ha? Ha? Alam mo tong lunch money nung Ma'am Kish ko? Mga 10 ganyan. Ano ba kasi? Constitutionality? Ano ba talaga? Ulit-ulitin natin. Pucha kasi to. Ang dagdal mo kasi, hindi ka naman marunong hayop ka eh. Side nung legality at constitutionality. Constitutionality. Ano ba talaga? Constitutionality. Oh, tang-inan yan. Gaga. Sarantada ka. Sarantada ka? Ano is constitutionality? Hayop na yan. Ulitin natin. Dapat magkaroon ng remix si Banat Bay nito eh. Constitutionality. At constitutionality. Constitutionality. Ano? Constantine Tinalili. Ano ba talaga? Constantine Pimpalipi. Ano ba? Bulog-gulo mo naman. Para sa Castro, 5 minutes na nga lang tong salita mo na to, may listahan ka pang hinayupak ka, nagkakamali ka pa. Sige nga, ano yun? Ang magde-decide nung legality at constitutionality. Constitutionality. Yun ang tama. Constitutionality. So yung constitutionality nung putangin to magulo. Lisa kami mura. Good morning. Good morning. Pati yung M ginawa niyo ng V. Good morning. Good morning, Boss Dada. Halos na yan, no? Good morning sa'yo, ha? Mabuhay ka. Kung nasa ka man nandoon dyan sa Javan. Dyan sa Javan, ha? Sa Javan. Mabuhay ka, Lisa kami mura, ha? Pero ayun nga, Constitutionality. Constitutionality. Constantanalifi. Ano ba talaga, Franz Castro? Ano ba talaga yung tama? Ulitin natin. Ano ba talaga yung tama kasi? Nung legality at constitutionality. 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 Pumikit pa siya. Constitutionality. Ang inan tong galing. Banat ba? Gawa mo naman remix to. Parang nga mo ng teacher na to. Napakagunggong. Teacher ka ba talaga? Palagay ko nag-graduate to sa recto lang din. Ito yung tama. Constitutionality. Mali ka. Constitutionality, hindi. Constitutionality. Ang gulo nyo eh, tinan nyo. Ulitin natin na Constitutionality. Nung legality at constitutionality. Constitutionality, di ba? Constitutionality. Ay, teacher po to.
Opo, Ma'am Kish, kasi ano po siya eh, siya po ay ACT Teachers Party List. Puta siguro to bago magturo to, ano muna to, nagrally-rally muna tong Tolonggis na to siguro. Constitutionality. Constitutionality. Hindi. Constitutional. Mali yan eh. Anong constitutionality? Constitutionality. Ano yan? Mali yan, Cecil. Congresswoman ka ba? Hindi ka naman congresswoman eh. Oh, i-text mo na lang kasi. Castro, i-text mo na lang. Putang ina, gulo-gulo mo. I-text mo na lang para magulo, hindi magulo. I-text mo na lang kay Boss Dada. Ako na magpapaliwanag ng constitutionality. Oh. Constitutionality. Siya talagang magde-decide ng legality at constitutionality. Ano kotsucha? Ano kotsucha? Ano gochujang? Oy, Randil Bunagan, 10-hour shift na mi. Live ka ba din? Walang hiya o Ninong, ang hirap kumita ng pera. Oo, ang hirap magpasaya ng mga kababayan natin, mga buryong sa buhay ng mga walang love life. Diyos ko po, Randil Bunagan, mabuhay ka. Constitutionality. O, constitution. Tignan nyo yung mukha, pipikit pa yan. Nung legality at constitutionality. Ano, kotsicha? Kotsicha. Tayo na, tinan niyo yung mukha niya rito. Oh, tinan niyo yung mukha niya rito. Oh. Ayan, oh. Pucha, ayan. Oh, tinan niyo yung mukha. Oh, ayan, oh, yung mukha niyo. Constitutionality. 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 Tanginan tong babae na ito, parang ulaga ng hayop. Pucha, natain na siya, oh. Constitutionality. Puta ina yan. Ito para siyang AI, no? Para siyang AI na bulol. Walang hiya. Kaya alam mo, kaya sumisikat ang AI dahil wala na kayong intelligence. Oo, walang hiya. Pinagpapawisan na ako sa iyo. Bakit? Nagja-jogging ka ba? Ha? Pati siya natawa. Hindi nga siya natawa, natai siya eh. O hindi ba? Walang hiya. Ang yabang mo, Castro, English mo, wala sa dictionary. Ano ka? Constitutionality? Wala yon? Hoy, di nakabangon. Huwag ka mayabang. Ah, teacher ka ba? Kung di ka teacher, huwag ka mayabang dyan. Hanapin mo sa Webster. Merriam Defensor Webster. Constitutionality. Hanapin mo yun. Nandun yun. Nandun yun. Oh, constitutionality. Ulitin natin, hayop na talaga naman to. Natai siya eh. Oh, last na to ha. Wag niyo nang ano. Hindi ko na alam kung ano ba talaga. Ano ba tama? Constitutionality? Parang tutuloy, no? Oo. Nung legality at constitutionality. Taga na sarap talaga pagtawanan itong hayop na ito, no? Ang act ng isang executive. So yung sinasabi niyang separation of powers. So malinaw naman yung separation of powers. Yung executive, 'di ba alam naman natin siya yung magpapatupad noong mga batas, noong sa budget, maggagasta nitong budget na ina-approve ng legislation. So ang Kongreso, siya yung nagle-legislate, siya yung nagsasagawa ng batas. Ngayon, kung merong problema sa implementation, interpretation sa batas at constitution, it is the Supreme Court. Ano ba talaga? Judicial o Supreme Court? No? Yung maglilinaw diyan. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na hindi pwedeng magdesisyon ang Supreme Court dyan because of the separation of power. Parang hindi niya naintindihan yung... Hindi daw magdidesisyon ng Supreme Court. Putang ina, ba't pa kayo nagpatanong sa Supreme Court? Bakit pa kayo nagpapaliwanag pa sa Supreme Court kung di naman pala magdidesisyon sa Supreme Court? Sino magdidesisyon? Si Constitutionality? yung yung power ng Supreme Court. I mean, yung
mandate ng Supreme Court at malinaw yan na sinasabi sa ating konstitusyon. Kung sa akin, ako direktahan ko ng sinasabi, senseless yung sinasabi niya at dapat intindihin niya yung function ng Supreme Court. Kami nga, syempre, nagkakaroon kami ng question nga no doon sa paggamit nga nitong nitong 125 million. So kasi sinasabi namin sa Article 6 na ito na, no money shall be spent except in pursuance of an appropriation made by law. Wala nga sa batas, wala sa 2022 GAA itong 125 million ng confidential fund. So ano yung basis niya nung pagre-request pagkuha o pag-spend nitong 125 million? Diba? So, yun yung question natin na it is the Supreme Court yung magde-decide tungkol dyan. Palakpakan natin si Constitutionality. Naintindihan nyo? Wala kami naintindihan eh. Para kang alam mo, Franz Castro, para kang keyboard na, para kang yung alphabetically arranged na keyboard. O, para kang keyboard na hindi yung A, S, D, F, G, H, K, 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 L, L.